Hello, good day future electrical engineers. So meron tayong problem dito about single phase transformer. So ang problem natin ay 100 kVA, 1100 is to 220 volts, 50 hertz. Single phase transformer has a leakage impedance of 0.1 plus J 0.4 ohms from the high voltage winding and 0.006 plus J 0.015 ohm for the low voltage winding. Find the equivalent winding resistance and reactance referred to the high voltage and low voltage sides. Okay? So, ito yung problem na kailangan mong ilipat or i-refer yung isang side ng transformer natin papunta doon sa isang side ulit nung transformer natin. So, basically, yung mga given muna unahin natin. So, 800 kVA yung transformer natin. Meron siyang ratio which is 1,100 is to 220 volts. So sa ano natin, sa high voltage side, malamang ang high voltage side natin diyan is yung 1,100. So basically, ito yung ano natin, primary natin, itong kulay pink. So ito pala yung ano natin, ano, equivalent circuit ng isang practical transformer natin. So magiging ZP natin dito, that is simply 0.1 plus J 0.4. And then doon sa low voltage winding natin or the secondary, so meron tayong ZS, pangalanan na lang natin ZS equals to 0.006 plus J 0.015. Okay? So, paano ba natin ito isosolve ngayon? Which is, dapat sana, madalian tayo. Okay? So, ito yung tandaanan natin for our transformers engineers. Hindi magkadikit. Okay? Si primary and secondary impedances natin. Okay? They are not electrically connected but rather they are magnetically connected. So kapag nagre-refer tayo ng isang side doon sa opposite side or another side ni transformer, hindi natin pwedeng i-add na lang bigla-bigla itong mga impedances natin. Okay? Isipin na lang natin para lang tayong nag-unit analysis. For example lang, meron akong 3 meters dito. And then, ito naman ay 30 millimeters. Okay? Hindi natin pwedeng i-add si 3 meters plus 30 millimeters. Dapat, ang gagawin natin, parehas na unit. So, kung kunwari, i-refer down natin siya doon sa high voltage side natin, si 3 meters, yung millimeter, kailangan mong i-convert yan into meter. Okay? Dapat yun yung ano natin, tandaan natin. Ganun din, kapag i-refer ko naman na siya sa secondary side, hindi ko pwedeng gawin na si meter, ay ang gagawin pala dapat natin, si meter, i-convert ko naman yan dapat into millimeter. So, ganun yung gagawin natin dito sa impedances natin. Okay? So, sa madaling salita, first thing na gagawin siguro ko, or siguro natin, dapat isolve na natin kaagad si turns ratio. Okay? So, voltage, sabi doon, primary. Kasi ito rin kasi yung gagamitin natin later. So, 1,100 divided by 220. Ito yung gagamitin natin mamaya. So, that is simply 1,100 divided by 220. So, that is 5. So, that is 1 is to 5 na ano natin. Or 5 is to 1 pala. Sorry, 5 is to 1. Kasi nga, step down transformer siya. Ano? So, that is 5 yung turns ratio natin. So, kopyahin ko tong circuit natin para punta tayo ngayon doon sa next page. Okay? So, ayan. First, kuhanin ko si aking Z or equivalent impedance or Z equivalent kay high voltage side. Okay? Ito yung papakita ko sa inyo. Ano? So, sabi natin, para mas magandang mag-refer, basically yung pagre-refer pala natin is para ma-simplify yung circuit natin. For example, ito, i-refer ko to doon sa high voltage side natin. So basically, kung i-imagine niyo, kung i-refer ko yun sa high voltage side, anong mapapansin nyo sa circuit kapag wala ito? Ayan. Kung dito na tayo naka-base ngayon, ito na yung high voltage side natin.
mapapansin mo na lang, simplified circuit na. Kumbaga, series circuit na siya. Mas madali na tayong mag-solve dyan kasi gagamitan na lang natin ng simple na KVL or just Ohm's law natin. Okay? So, yun yung kinagandahan kapag nagre-refer tayo sa any side ng ating transformer. So, bale, ganito siya. Kung isosolve ko si equivalent impedance ni high voltage side, ito yung high voltage side natin, sino yung kailangan nating i-refer? Si secondary. Okay? Automatic, doon sa ating high voltage side, meron niyang primary impedance. Okay? Now, para mai-refer natin si secondary side papunta doon sa primary side, ang kailangan mo lang tandaan ay yung turns ratio natin ng impedance, which is A squared is equals to Z primary divided by Z secondary. Okay? Kasi nga high voltage side, nasa primary yan. So, ibig sabihin, ito pa rin is Z prime natin. Okay? Where yung ZP prime natin ay simply yung referred na impedance kay secondary papunta kay primary. So, basically, magiging formula dyan ay simply Z primary plus ZP prime. So, ito yung ZP prime natin. I-refer ko si secondary. So, by using A squared. So, magiging sa, ano yan, simplified formula, A squared ZS. Okay? So, meron naman tayong ZP, which is simply 0.1 plus J 0.4 plus yung A squared na na-solve natin, 5 squared multiply to ZS, that is 0.006 plus J 0.015. So, equivalent impedance natin kay high voltage side ngayon. So, by using calculator na lang, mode, ano lang tayo, mode 2. Okay, complex mode. So, 0.1 plus 0.4i plus 5 squared multiply to 0.006 plus 0.015i. So, that is 0.25. So, 0.25 plus, excuse me, J 0.775 ohms. Siyempre, kasi impedance yan. So, meaning to say, yung R equivalent natin, dahil nga impedance yan, kay high voltage side ay simply 0.25 ohms. And yung reactance or equivalent reactance natin kay high voltage side ay simply 0.775 ohms. So, ito na ngayon yung sagot natin sa resistance and reactance referred to high voltage side. Okay? Kung gusto nyo namang kunin si equivalent impedance na naka-ohms lang din, so ito na yung buo na yon. Okay? Or kung gusto mong kuhanin yung ano lang, magnitude niya, i-absolute mo lang siya. Okay? So punta naman tayo ngayon doon sa referred to ano natin, low voltage side. Okay? So ganun ulit yung ano natin, titignan natin kung referred to low voltage side, sino ba yung low voltage side natin? 'Di ba si secondary? Okay? Si secondary yung low voltage side natin. So ganun naman yung gagawin ko sa formula. Z equivalent or equivalent impedance kay low voltage. 'Di ba dati naman nang may secondary impedance yung ano natin? So ZS naman yan. Okay? Plus, ano ulit yung kailangan nating i-refer kay secondary side or our low voltage side? Si primary. So, i-refer ko si primary papunta ngayon kay secondary, which is, anong gagamitin ko na formula? That is A squared equals to ZP divided by ZS. Okay? So, meaning to say, yung ZS na original plus, ito naman ay ZS prime. Where yung ZS prime natin, yan yung primary side or high voltage side na ni-refer natin doon sa low voltage side or our secondary side.
ng transformer natin. So basically, ayusin natin yung formula natin, magiging Zs plus Zs prime. So ito, ililipat ko lang siya dito. Hindi ko siya i-cross multiply, no? Kasi ang kailangan ko ay si Zs mismo. So that is simply Z primary divided by A squared. Okay? So nakita nyo yung ano natin, no? Arrangement natin. So gawin na natin. Zs natin ay 0.006 plus J 0.015 plus yung Z primary natin 0.1 plus J 0.4 divided by A squared, where A squared natin kanina ay 5 squared. Okay? So by using calculator ulit, so let's try naman ngayon. Palitan ko na lang to or i-edit natin. So alisin ko to. Yan. Plus 0.1 plus 0.4 I divided by 5 squared. So ito naman yung ano natin kay secondary which is 0.01. So Z equivalent or equivalent impedance kay low voltage ay simply 0.01 plus J 0.031. 0.031 ohms. Meaning to say, yung R equivalent natin kay low voltage side ay simply 0.01 ohms. And then yung reactance natin or equivalent reactance natin kay low voltage side ay simply 0.031 ohms. So ganun ulit, kung gusto mong kuhanin si equivalent impedance, kunin mo lang yung absolute niyan. Okay? So yan yung sagot natin sa problem na to, which is dalawa kasi yung tinatanong. Equivalent winding resistance and reactance referred to high and low voltage side. So ito yung sagot natin kay high voltage side. And then ito naman yung sagot natin kay low voltage side. Okay? So lagi lang nating tatandaan itong turns ratio natin. Okay? Kahit hindi mo maalala itong formula na to, and ito, basta alam mo yung formula natin or yung formula natin, tama, kay turns ratio pagdating kay impedance. Okay? So, ganyan lang kadali yung referring natin ng impedances kay single phase transformer. So, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod na tutorials natin and sana meron akong na ibigay na panibagong aral pagdating sa pagre-review natin for the upcoming board exam. So, ayun lang. Kita-kits po tayo sa mga susunod na lectures and God bless you future electrical engineers.